Lahat ng nangyayari merong dahilan. Magandang araw po. Ako po ay isang OFW dito sa Abu Dhabi sa UAE, United Arab Emirates. At kaya ko po sinasabi na lahat ng nangyayari may dahilan, kasi kung naririnig po ako ng mga kapwa kabayan ko dyan, OFW sa Middle East, alam naman natin, nagkakagulo, may gera, at araw-araw merong alert, may missile alert, may drone alert, pinagsha-shelter tayo sa loob ng bahay, sa loob ng building. Gusto ko lamang po sabihin na lahat ng nangyayari merong dahilan, at lahat ay planado na ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa buhay natin, lahat planado na. Lahat ng nangyayari na according to His will ay mangyayari at mangyayari. Kahit ano pang gawin natin, kahit anong pilit natin, o kahit anong iwas natin. Kung ano yung nakaplano sa buhay mo, pinlano ng mahal na pong Jesus Nazareno, yun ang mangyayari. Kaya lahat po ng nangyayari, merong dahilan. Ako po isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, at yung mga nakikita nyo nga akong video ay makakuha ko. Kuha ko sa Quiapo, kuha ko dito sa Abu Dhabi, sa St. Francis Church, sa Abrahamic Family House, sa St. Joseph's Cathedral. At ayun nga po, bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi nakakabisita sa Quiapo ngayon, para po sa akin, isang parte, ginagawa ko ng kasama ng aking panata, yung mag-upload ng mga kwentong Nazareno dito sa aking YouTube channel every Friday, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno. At gusto ko lamang pong sabihin sa mga kapwa ko OFW, magpakatatag po tayo. Alam ko kalaban natin yung lahat ng worries, lahat ng pag-aalala, lahat ng agam-agam, lahat ng uncertainty. Yung iba na wala ng trabaho, nakikita ko, nababasa ko sa Facebook, sa Instagram, may mga umiiyak, lalo na yung mga nasa hotel industry, restaurant industry na umaasa sa turista dito sa UAE. Kaya lang, dahil nga may gera, walang pumapasok na turista, limitado ang flights, limitado ang movement, kaya apektado tayong mga umaasa sa turista. Ako, nasa aviation industry, apektado din kasi limitado ang mga flights, mga commercial flights. Then meron din kaming helicopter tours dito sa Abu Dhabi at sa Dubai. Apektado rin dahil suspended lahat ng tours. So nakakalungkot syempre, and ang masamang balita pa nga doon ay meron ding forced leave sa amin, though paid leave pa naman siya, pero yung leave mo sana na intended mo sa December para makauwi ng Pilipinas, wala, pinagamit 15 days. So wala kaming choice, yun kasi ang company decision, business decision, dahil gusto rin ng kumpanya mag-survive. At bali-balita ko nga rin na magkakaroon ng 15% salary deduction by last month. So lahat ng pwedeng gawin ay sinusubukan gawin ng kumpanya namin para lang mag-survive. At ayun nga, syempre kung hahayaan kong mag-take over yung mga bad news, hahayaan kong mag-take over yung negativity, wala na akong
pupuntahan. Madidistract na ako sa goals ko. Madidistract na ako dun sa mga gusto kong gawin sa buhay. And madidistract ako sa faith ko, sa pananampalataya ko. Lagi po nating tatandaan. Kaya ko sinasabing lahat ng nangyayari merong dahilan. Kasi ang paboritong verse ko po ay Mark 4:40. Ito pong Mark 4:40 o Mark chapter 4 verse 40. Ito po yung tema ng Translasyon 2022 o yung Nazareno 2022 na kung saan ang kwento ho ng Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? So ang kwento po nito ay yung nasa bangka sila, si Jesus Nazareno, kasama ang mga disipulo niya, mga apostoles. Magkakasama sila sa bangka. Tapos biglang lumakas ang ulan, bumagyo, lumakas ang mga alon, at natakot yung mga apostles niya. Then eventually ginising nila si Jesus Nazareno kasi nagmakaawa sila na natatakot kasi sila. Tumayo si Jesus, bumangon siya mula sa pagkakatulog niya, at ang ginawa niya ay pinahinto niya ang bagyo, pinahinto niya ang mga malalakas na alon, pinahinto niya ang malakas na ulan. At nung huminto na, sinabi niya sa mga apostoles, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Kaya napakaganda ho ng verse na to. Ito yung tinatawag ko ng life verse ko. Kasi dati takot na takot din ako. Pero nung mas naintindihan ko tong verse na to, mas naintindihan ko na nandyan lang lagi si Jesus Nazareno, kasama natin, kasama mo sa bangka. Tandaan mo yun, na walang sinabi si Jesus Nazareno, walang sinabi sa Biblia na magiging masaya o magiging walang problema ang buhay. Walang sinabing ganun. Walang sinabing walang challenges, walang sinabing walang rejections, walang sinabing di ka mawawala ng trabaho pagkasama mo si Jesus, walang sinabing palaging okay ang buhay mo pagkasama, or walang sinabing magiging smooth ang buhay mo. Ang sinasabi lang ni Jesus, kasama mo siya sa bangka mo. Katabi mo, kasama mo si Jesus Nazareno sa bangka habang malakas ang alon, habang malakas ang ulan, kasama mo si Jesus Nazareno. Hindi ka niya papabayaan, lagi ka niyang papatnubayan, at hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa iyo, dahil lagi ka niyang sasamahan anumang mangyari. And yun, hindi ka niya pababayaan. Lagi lang siya nandyan sa tabi mo. Lagi natin yung tandaan. Huwag nating hayaan mag-take over yung negativity. Laban lang tayo sa hamon ng buhay. Lalong-lalo na dito sa mga kasama nating OFW sa Middle East, UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Israel, Lebanon, Jordan. So alam natin na magulo. Ngayon merong ceasefire. Hindi natin alam kung hanggang kailan talaga yan magkakaroon ng peace treaty. Pero isipin mo, pag nagkaroon ka ng peace treaty, hindi naman talaga agad-agad magiging maayos yung lahat-lahat. Kaya lagi lang nating isipin, lagi nating lakasan ng loob natin, lagi nating tandaan na hindi tayo pababayaan. Kasama natin sa bangka si Jesus Nazareno. Bukas po ang Quiapo 24/7. Bukas po ang simbahan ng Quiapo, umaga, gabi, madaling araw, mulan,
tanghali, maaraw, bukas po lagi. Nandiyan po lagi ang Poong Jesus Nazareno para sa inyo. Ngayon, kung tingin nyo na nakakatulong ito sa iba, itong video na to, maaari lamang po na isend nyo po sa lahat ng mga kilala nyong may anxiety na, may depression. Kasi goal din po natin, isa po sa mga pinaka-goal natin ay tulungan yung mga kaibigan at mga katrabaho natin, mga kakilala natin, kapamilya na nagsasuffer na ng anxieties, nagsasuffer puno ng takot. Gusto nating bigyan sila ng pag-asa dahil si Jesus Nazareno ang pag-asa. Lagi po natin yung tandaan. Kaya sana po kung meron rin po kayong mga iba't ibang kwentong Nazareno na gustong i-share, sana po i-share nyo po para mabigyan natin ng spotlight yung mga iba't ibang kwento nyo. Kasi ako po tuwing Biyernes nag-upload lang ako dito ng mga iba't ibang kwentong Nazareno para lang sa, alam nyo yun, parang gusto nating isipin na magiging okay lang ang lahat. Kasi yun naman talagang totoo. Planado na lahat sa buhay natin. At lahat ng nangyayari merong dahilan. Alam nyo, isa sa pinaka kinatutuwa ko dito sa UAE ay yung katotohanan na kahit Muslim country sila, hindi sila nadi-discriminate, hindi nila pinaparamdam na iba sila. Kaya nakalagay nga daw sa isang nabasa, in UAE, everyone is an Emirati. Di ba? Nakakatawa kasi alam niyo yun, talagang pinaparamdam dito na hindi kami pababayaan. Yung iba nga na Pinoy, ibang kabayan, nababasa ko, kahit daw magkagera, handa daw silang maging sundalo para sa UAE. Ganun katindi. Kasi naalagaan naman kami dito at hindi kami pinapabayaan. Pero higit sa lahat, ang alam ko talaga, hindi tayo pababayaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Okay? Kaya huwag sana tayo makakalimot na isipin na alam niyo yun, na mawawala o huwag natin hayaan na kainin tayo ng takot. Huwag natin hayaan kainin tayo ng lungkot. Huwag natin hayaan kainin tayo ng mga rejections natin sa buhay. Lagi po natin tatandaan, lalo na kung OFW ka, nalayo ka sa pamilya mo, na homesick ka, lagi nating tandaan, hindi tayo pababayaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno dahil kasama natin siya sa bangka. Kahit malakas ang alon, kahit malakas ang ulan, malakas ang bagyo, kasama natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kahit ilang gera pa yan, kahit ilang pagsubok pa yan, kahit ilang krisis sa langis pa yan. Pero syempre, pagandaan lang din natin kasi domino effect yang sa langis. Syempre, alam naman natin, lahat ng transport gumagamit ng langis. Mapa-aeroplano, mapa-land travel. Kaya pati yung mga shipment ng goods, ng pagkain, lahat yan magmamahal. Pero huwag lang sana tayo makalimot sa mahal na Poong Jesus Nazareno dahil hindi niya tayo pababayaan at lagi niya tayong papatnubayan. Muli, kung gusto niyo po mag-share ng mga kwento niyo, mag-send lamang po kayo sa nakikita niyong email address, kwentoknazareno@outlook.com. Babasahin ko po dito kung meron kayong mga gustong sabihin o gustong ikwento. Salamat po sa pakikinig at pinipilit ko po na every Friday makapag-upload ako ng bagong episode dito sa channel ko. Regardless kung may views o wala, ang importante sa akin ay makapag-share at baka sakaling merong
kapatid na makabasa, merong kabayan na makabasa, makapakinig, makapanood, at mabuhayan ang loob. Huwag mawala ng pag-asa. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.